Samahan sina Pelita Peralta Uy at DJ Tony alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. All the ladies in the house, oras na sa Usapang Babae. Dito sa Girl Talk, narito ang inyong mga amiga, Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk. Good afternoon, everybody. Happy Tuesday. Ito po si Pelita Peralta Uy na nagsasabi sa inyo ng hello. Happy Tuesday. At syempre kasama ko pa rin si Chichi Espiritu Flavier para sa araw na ito. Hello, Chi. Wala akong narinig kay Chichi. Chi, salita ka. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong Parang nagbago-bago ang positioning ng lahat ng dito, pati Mike. Dito po kami. Ang saya-saya. Oo, sanay na sanay pa naman ako na nasa dito yun. Okay. So, sige. Kasi kanina, was on my way. May nagsuggest, Chichi, na ito parang topic na napaka-delikado, no? Sensitive. Oo. No, napaka-sensitive. Pero siya pagbibigyan natin dahil kahit ako na interesado. Oo naman. Ang topic ay about gigolo. Male gigolo. Oo, alam mo ang ano kasi niyan, I know about I watched the movie of Richard Gere. American Gigolo. Mhm. 'Di ba? Pero meron bang Philippine Gigolo? Malamang, ano? Siguro everywhere. I'm sure. At nagulat ako dahil parang feeling ko, ano yun? Ano bang kaibahan niya sa callboy? Parang for the first time, natahimik tayong dalawa. Oo, kasi parang parang medyo touchy yung issue. Touchy. Kasi baka may mga matamaan, hindi ba? Oo. May masaktan tayo, baka magmukha tayong judgmental. So we will not mention names. Yes, pero kung hinihiling ng ating mga makikinig, pagbibigyan pag-usapan po natin kayo. Pero ito lang po, sana sa mga nagte-text po, no, mas maganda po na wag tayo mag-mention ng names. Oo. At kahit mag-mention kayo, I hope you will understand that I will not read it in respect to the person. Kasi mahirap magsalita ng ganyan at baka, alam mo na, ma-libel tayo. Oo, but we will really appreciate your thoughts about it. Kasi medyo, hindi naman pwedeng utak lang namin ni Chiching gagamitin. No? Especially you're talking about a gigolo na ang usual kasi dito yung binabayaran. But I think a gigolo is different, no? Iba-ibang klase eh. Oo eh. So gusto natin marinig ang point I of think view the gigolo is the highest level. Sila yung medyo high class. Oo, parang high class sila. ang hirap. Oo, Pero sige. hindi sila binabayaran with a fee, parang ganyan. Oo. Okay, para po sa mga gusto mag-participate, ang oras po natin ay 0917-798-8910. Ulitin ko ha, 0917-798-8910. At sa mga gusto po talaga na ma-explain, maigi yan dito, na parang live, na nag-uusap tayo, meron po tayong hotline. It's 412-0288. Ang bilis ng text, oh. Meron agad? Siguro, oo. 412-0288. Ulitin ko ha, ang text line po, umabol kayo. 0917-798-8910. Maraming salamat po sa mga nakikinig. Hello. At wala ho kami ni Chichi kahapon. Due to, alam mo naman, nag-shooting ang lola. Secret! Nag-artista kunyari. Okay. So sige, Chichi, umpisahan natin. Nako, sige. Kahit nakaka-nervous sige, ganito go. muna. Okay. Ako, pagkaintindi ko nung sinabi na gigolo, sure ako na ito ay hindi callboy. Ito ay hindi yung mga nakikita natin sa bar na nagsasayaw. Ito ay hindi may tinatawag na fee or yung may presyo. May kabayaran. Ito ay ang mga lalaki na pwede silang mga edukado
pwedeng may mga itsura, yung pwede mong ipagyabang. Pwede mong isama, in other words. Kasi, ang mga target nila ay wealthy women. So, ibig sabihin, ang crowd nito ay mga mayayaman. So, kailangan sila ay pwedeng iharap. Kayang-kaya nila. Oo, dapat ganun sila. So, I think yun yung pagkakuha ko doon. Na sila ang mga taong hindi yung mga pinulot mo sa bar na dadalin mo sa crowd mo. Hindi. Ito ang mga marunong humarap. At ang kanilang diba? target is mga upper level na babae. Yung may pera. Di ba? O, nakakalok. Ay, Diyos ko. Okay, pag-usapan sige, pag-usapan natin. Okay. I think ang isang sign dyan, sila yung mga tao na they will, predators, no? Of course, pare-parehan, predators ang tawag dyan. Yan yung mga naghahanap ng mabibiktima. So, ano ba yung sinasabing mabibiktima? I think, yung magpapabiktima. Oo. Ang mga niyan ay pwede, ito ang mga babaeng lonely. Ito ang mga babaeng nadedesperada na. Correct. Ito ang mga babaeng bored. Kaya ingat sa bored. Di ba? Oo. Ayan yung mga naghahanap ng kasama. Di ba? So, I think yan yung hinahanap nila. Naku, mga willing victims yan. Oo, yan yung mga tipong kulang na sa atensyon, mabigyan ng atensyon, agad-agad, hindi ba? Oo. Yun. Naku, ingat-ingat. Kaya, yung mga boredom, laban. Ay, naku, busy ako, Mare. Kailangan busy ka rin lagi. So, sige, ano yung natin? Kunyari, scenario natin, eto na. May nakita na siya, parang gano'n ang dating. Anong ginagawa ng babaeng ito sa bar na ganito? Na mag-isa, di ba? Malamang ito ay bored. Tapos titingnan niya na siguro yung mga suot mo. Tunay ba o hindi? Alahas. Bags. Damit. Oo. Madidetect nila with your things. With your shoes. Yes. Gamit, Oo, tapos pag ng credit card, yun? Tapos yung pag nakausap mo pa, magigauge mo lalo kung may pinag-aralan, anong kabuhayan. Tapos magkikwento na ng boredom sa asawa yan, o sa no? Pag nagkwento na kasi, for me hindi naman na itatanong, pag ang babae kasi nagsimula mag-initiate ng mga ganyan, when you try to open your life, agad-agad, that's an invitation already. Oo, diba? Exactly. Oo. Ibig sabihin nun, parang rescue me. Yes, I'm binubuksan so ko yung pinto ko para sa'yo, you can enter. I'm so kawawa. Yes. Yan yun, di ba? Hindi mo alam, ikaw pala nabibiktima. Yes. Oh my God. Oh my God, di ba? At saka di ba, Mare, parang meron din tayong mga kakilalang na talagang nabibiktima. Meron. Kaya nga medyo na medyo na ako sa ganito kasi naisip ko na, my gosh, baka yun yung nangyari sa kanya. Yes. Kanina, before kasi kami nag-umere ni Pilita Peralta, pinag-uusapan namin yung mga kakilala namin na naging biktima ng ganito. Oo, pero para hindi namin ma-detect, ano ba yung taong yun? Isa ba'y simple lang na cheater? Player lang ba to? Babaero lang ba to? Hindi no? Oo. Parang kung sa Google natin titingnan, iba yung definition nila Pero kung sa ordinaryong pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, iba rin Kasi parang sa atin, pag sinabi sa akin na gigolo, hindi naman ibig sabihin na kakwartahan ka outright na pag magkasama kayo, pag maghiwalay, bibigyan ka ng pera. Maaring in the long run I think hindi. They are too smart. Yes. And for them, talent fee, it's so little. Correct. Oo. Kung maging karelasyon mo, mas marami ka makukuha. Diba? Mas marami. Not only monetary, pati perks. Lahat. Lahat. Travel. Yes. Gifts. Connections. Yan. Tapos yung mga magnegosyo tayo, ikaw mamuhunan. Meron. Tsaka yung parang pati kapasidad ng pag-iisip mo. Kukunin. Correct. No? Parang, pero worse nga mas gusto ko na nga itong yung na-research natin kanina lang ng konti. Ninervous kasi kami nung sinabing gigolo. Medyo tumingin kami ng konti. But it's all about sexual. Puro sexual yung nakuha pero namin sexual kasi yan yung binabayaran ng parang baga prostitute, male prostitute. Ito hindi they'll make you fall in love. Yes, they'll make you fall in love, they'll make you feel good. Mas masakit yun, may emotional attachment. At aral nila, detected. Ang gusto mo? Kanervyos yan. Kanervyos yan. And I think at pinaka nakakatakot dyan, yung hindi mo alam. Hindi mo kahit na medyo na-feel mo na.
Pero hindi mo tatanggapin. Mag-in-denial ka. Oo, kasi mahal mo na eh. Di lang yun. Mabait siya sa akin. Sweet nga siya sa akin. Oo. No? At saka nangako siya eh. Oo. Nangako ng forever. Alam mo, mga kaibigan, first time po namin ni Pilita na nabigyan ng topic na medyo natigilan kami. Normally, kami okay lang, anything goes eh. Ngayon, But parang this time kasi, maraming, masakit kasi to eh. Oo. Masakit for those who were victimized. And it's undergoing now. Yes, and I'm sure maraming lalaki na magagalit because ang isang sign yan, ayaw nilang mabuko ang ginagawa nila. Ayaw magpa-identify. So to talk about it can be enlightenment for those who are listening. Diba? Ay, mga girls, makinig lalo kayo ngayon. Oh my gosh. Alam mo, Mare, sa simpleng, alambawa, kasama mo tong nanliligaw sa'yo or partner mo na or whatever, yun na lang yung simpleng hindi nagbabayad ng kinain ninyo. Yun, ganun nagsa-start yun. Medyo nakakatakot na yan eh. Yung komportable. Oo. Na parang ang dating niya ganito yan eh. Usually papantayan niya ang itsura mo eh. Bihis yan. Oo. He will not let you see that he needs it. Most of the time, they're naka-well-dressed yan. Oo. Well-groomed yan. Oo. Na parang may pera yan. Papakitaan ka munang ganon. Eventually, yan, unti-unti, Hinuhutot komportable ka na. na siya na ikaw ang gagastos. Nako. Very sly yan. Very suave. Oo. Kasi babaeng medyo may kaya at medyo may edad and all, may talino naman yan eh. So, kailangan nila ng buwelo. Hindi, pero kung naunahan na nga na nagkagusto, na bola. Yeah, but not in one shot, not in one meeting. Ay, yun na nga, lilabor rin ng gigolo yan. Pag-usapan natin yan, yung unti-unti na yan. Mag-break po kami. Ay, kakaloka. Ang oras po natin ngayon ay 2:15 p.m. na. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Just got my hair cut and I'm feeling good. Looking fresh just like I knew I would. To look my best, there's only one place I go. They keep me styling from my head to my toe. At David's Salon. At David's Salon. Yeah. David's Salon. Yeah. They bring out the best in me. At David's Salon. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks, pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino. Tunay na nagmamahal sa bawat Pilipino. DZRJ 810, handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Kakampi ng mga kababaihan, Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Okay, nagbabalik po ang usapang babae at ang topic nga po natin ngayon ay tungkol sa mga Philippine gigolo. Napakainit na topic nito. Oo, at inumpisan nga namin para may premise tayo. Ang napagkakasunduan natin ay ito ay iba sa callboy, ito ay iba sa mga dancers, ito ay iba sa mga sinasabing escort. Dahil po ang mga ito ay may talent fee. Sila po ay may price. May kaukulang halaga. Oo, kaukulang halaga. Ang gigolo po ay walang halaga. Hindi ka pinagbabayad pag magkasama kayo, pero in the long run, mas malaki pa doon ang nakukuha sa inyo. And these are the people po na pwedeng iharap sa ka-level mo. Kasi nga, ang kanilang mga binibiktima ay usually ay mayayaman. Ibig sabihin, may sinabi sa lipunan yan. So, kailangan para maging companion ka nila or ka-date ka nila, kaya mong humarap sa crowd nila. Correct. So, ito, kung titingnan mo, ang taong ito ay medyo meron siyang dating. Sa Tagalog, may binatbat. May binatbat. Oo. Pwedeng ipagyabang. May Oo. kotse yan. Oo. Ibaga may accessories yan. Alam mo, Mare, madami yan sa showbiz. Oh, showbiz, madami yan marami sa, yan. sa
sports na arena. Tsaka actually sa regular na buhay, kahit na sa ordinaryong tao lamang. I guess, meron tayong alam na celebrity na talaga naman pumutok yung balita noon, di ba? Na talagang isang babae at isang lalaki na non-showbiz, nakilala niya, at pinakitaan siyang todo-todo pagmamahal, atensyon, na unti-unti yung atensyon na yon nung pinahinarap na niya sa lahat, parang bilib. Kasi magandang eskwelahan ang galing. At kapag sinabi niyang pamilya niya, may-ari ng mga negosyong ganito rin. So baga pwedeng ipagyabang, di ba? In the long run, ubos. Tapos unti-unti siya na hindi niya na ngayon masabi ngayon sa crowd niya na unti-unti na pala siyang nahuhututan nang hindi niya masabi dahil sa kahihiyan. Oo. Until to the point na hindi niya na gustong ibigay ang mga hinihiling, ginulpi na siya. Nako, mahirap pa ito, yan. Umabot sila sa kasal. Nako, Mare. Mahirap talaga tapos yan. Tapos later on, meron nang naawa sa kanya na friend who told her na player talaga itong from lalaki. The very start, ang plano lang ng lalaki ay makuha siya ang para niya. Pag nakuha ang pera, iiwan siya. Nako so po. I think those are the kinds that we're talking about gigolos, hindi ba? Wala lang silang term, pero I think that's the right term. Oo. That's the right term. Ito lang pala ang topic na magpapatahimik sa akin. Oo. Okay, para makahinga tayo ng konti, eto po, meron tayong RJ Patrol, si Jojo Sikat. Hello, Jojo Sikat. Yes, good afternoon. Ito nga sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan itong si Senadora Grace Poe sa ginawang pangaharas sa isang radio station sa Iloilo na mga hininalang sangkot sa droga. Nagpahayag ng pagkabala at nagtataka itong si Senador Vicente Tito Soto III kung bakit nakakuha ng lisensya ng AK-47 ang mga sospek na nakilalang mag-amang silang Melvin Odicta Sr. at Melvin Odicta Jr. Nabunyag sa pagdinig na ang mag-amang Odicta ay nagmamay-ari ng halos 15 high-powered firearms tulad ng AK-47 na nakarehistro sa Campo Crame. Nagtataka itong si Soto kung bakit nabigyan ng lisensya para mag-ingat na matataas na kalibre ng barila ang nakakatandang Odicta samantalang dati na itong nasentensyan dahil sa illegal na droga. Sagot naman ng Philippine National Police sa pagdinig, walang masamang record itong si Odicta hinggil sa baril kaya na-issuean ito ng lisensya. Pero dahil sa pangyayari sa Action Radio sa Iloilo, yun nga hinaras ng mag-amang biktima ay mag-amang sospek ay pinoproseso na ngayon ng PNP ang pag-revoke ng lisensya pati na ang permit to carry firearms ng mga Odicta. Mula sa Senado, ito si Jojo Sikat para sa DCRJ 810, 8 Media, ang impilan ng mga Pilipino. Maraming salamat po, Mr. Jojo Sikat, ang RJ Patrol. Okay, balik tayo sa usapan natin, Chichi. Game. Tungkol nga sa mga gigolo, ano? At meron nang katanungan dito from Lisa. Ito ba ay para lang po sa mas matatatang mga babae? Ang nabibiktima at bata ang gigolo. Hindi po. Kahit Hindi sino po pwedeng mabiktima. I think what you're referring to are toy boys. Toy boys ba yun? Yung mas bata? Boy toys? Hindi rin eh. Hindi. I think ito can happen to any age. Kahit kanino. Oo, kahit pwede, anong pwede profesyon. namang mas bata ka eh. Pwede. As long as you are vulnerable Oo. and waiting. You know, yun yung problema when we are so open about looking for that Mr. Right in our lives. Oo. At Yan pag nalaman niya yun, Oo. he will take the You opportunity. can be young and this guy is older. At ikaw'y kulang sa atensyon at gusto mo magkarelasyon, pwede. Pwede rin, di ba? Pwede. Yung babae, hindi, 20, 30, hindi Oo, kagandahan. Hindi kagandahan. Tapos, ang magiging lonely. partner niya is a guy who's older na... Pwedeng mga 35, Oo. 40, pero medyo groove, di ba? Oo, pero ang intention talaga niya dito, since hindi naman kagandahan, ifa-flatter niya talaga to Correct. death. Na parang siyang pinakamaganda sa Yes. lahat. And this Oo. girl will believe it because feeling niya mas bata ako, yun ang lamang niya. Oo. Tapos may pera yung babae. Correct. Tapos yan na yun. And I think pag sa start yan, yung, okay, one is, there's nothing to do with age. Hindi. It's about Yes, your I believe. vulnerability. Yan ang una dyan. And second yan, unti-unti, kukunin niya, yun nga, yung ego mo, pride mo. Yun nga yung sinasabi mo, pupurihin ka. Oo. Yung, alam mo yung kulang sa'yo, na suddenly I feel so beautiful
kapag kasama ko siya. Oo, hanggang mahulog ka. Yes, at alam ng mga yan na what you need is attention and affection. Bubuhusan ka niyan. Nako. Oh, and believe it or not, they can actually invest. It's like a business. They will invest for you in a while. Oo. Di ba? Oo, riregaluhan Pwedeng ka, ganun, di ba? gagastusan ka muna. Correct. Kasi ang balik nun, mas malaki. Pa-lunch, sinusundo ka. Oo. Tapos makikita mo naman may mga gamit siya. So akala mo, okay siya. You know, it can happen to anyone, kahit household help, na Correct. niloloko ng driver, na Oo, gwapo. ganyan. Meron talaga. Basta't yung parang may makukuha sa'yo. Oo. May makukuha sa'yo. After nun, kapag yung medyo, ayan na, hulog ka na at alam niya yon. Yes. Detected na niya yon. Paiikutin ka na. Paiikutin ka na. Suddenly, the invitation now, he will wait for your invitation. Oo, kasi lokon-loko ka na eh. Oo, ikaw na yung mag-i-invite, ikaw na yung gagastos para lang makasama mo siya. Di ba nakakataka rin, Mare, di ba? Parang merong girls na above 40. Ang partners nila, mga 20. Oo. Oo. Maraming ganon. Parang syempre hindi mo gusto maging judgmental sa mundo. Maaari naman kagusto-gusto naman yung babae kahit 40. Pero parang yun nakakatakot yun eh. Pero at least yun eh, inkling na yun eh. Oo, Doon pa lang sa nakakatakot. medyo ang bata sa'yo, tapos pinapatulong ka, 20 years younger, half of your age. Oo, na maraming babaeng Oo. mas bagay sa kanya at mas Doon pa lang, Yes, may sign nakakatakot. ka. Ang nakakatakot, yung hindi mo makita. Hindi. Tapos, and you'll still Ka-age fall, mo, ha? pwedeng ka-age mo, pwedeng matanda sa'yo. How will you even think? Oo. Di ba? Sa pagkatapos no, na parang, ayan na, parang they will only give you so much attention na later on you'll be addicted to it na hindi ka na nila i-invite. Magpapapreso na ngayon yan. Ngayon, para hindi siya mawala, invite ka ng invite. Di ba? At nagbubuhos ka na ng Nagbubuhos material ka na na. bagay para makuha Oo. mo. Tapos nung isa pa dyan, nung nag-umpisa, may pera para gastusan ka. Suddenly in the process Hindi na of your bumubunot. relationship, parang bigla siyang nawala ng money. Oo. And he will talk about his problems financially. Pwede kang hiraman. Oo, para ikaw naman, ganun ba? Labas. Naku po. So very I think ito yung mga hindi halata. Disimulado. Pero alam mo, pag Diba? most cases na ganyan, Miss Pilita, alam ng mga tao sa kapaligiran ng couple na ito. Nakikita. Yes. Nakikita. Ang hindi lang nakakakita yung biktima. Oo. At saka kahit na anong sabihin mo, ikaw yan, sabihin ko, Let, parang medyo, Ingat. oo, sabi nila ganyan, hindi mo magagalit ka pa Hindi, din sa kasi nagsabi. ginagastosan ka. Oo. Ginagastosan ka eh. Parang, hindi, ginagastosan ako eh. At saka feeling mo, hindi mo kilala to. Ako yung may kakilala dito. Pero kitang-kita ng lahat, bulag ka na eh. Oo, bulag ka. Oo. Kasi nga, hindi pa niya napapakita yung true colors. Patay But ka. eventually, pag medyo nagpapaisip ka na, teka muna, di ba? Bakit nila sinabi yon? Oo. At usually yan, kapag more than, ladies, listen to me. Listen. Makinig tayo. Makinig kayo, ha? Makinig kayo. Stress ako, nakikinig ako. Yung mga boys, ayaw makinig niyan. Sige. Makinig din kayo, bistado na eh. Oo, bistado na eh. Oo. Ibahin nyo style nyo. Ganito, ha? Tingin ko dyan, kapag isa pa lang nagsasabi, pwedeng wag eh. Wag kang makinig. Pero pag nakatatlo, nakaapat na indifferent, ang tawag dyan? Iba-ibang tao na yung nagsabi sa'yo. Correct. Na Oo. hindi magkakakilala yan. At parang laging may pattern. Oo. Take the sign. Take the signs already. Oo. At ang matalinong babae, ito mga gigolos, maniwala kayo. Maraming babae mas mautak sa inyo. Pagkagastusin ka muna. Di ba? Tapos biglang pag-turn na niya, bahala ka sa buhay mo. I know your play. Oo, kala nila sila lang ang Di ba? magaling. May gano'n naman. Parang may time din naman, alam nyo mga girls, medyo na, anong term na nabubutata rin yan. Oo, nabibisto. Oo. Yung parang invest na ng invest, kala nila, ito na. Tapos isang hirit nila, alam na nung girl. Kasi may mga girls din na medyo matalino, di ba? Oo, pero yung most cases na Most narinig cases. natin, talagang Most sadsad cases, ang babae. At ang style is laging, ito, may friend ako ha. Alam mo ba, yan na baka biglang nag-PM sa akin. Oo. Nilagay niya sa Facebook ko, PPM ko sa'yo. Para daw alam ko yung process. Oo. Okay. Sige, discuss natin Discuss yan. ko without any names. Yan. Ang sinasabi niya, talagang na kuhanan siya ng lalaki ng 3 million na hindi niya akalain na paano niya nagawa.
Ang kwento yun yung sinasabi ko. Natatahimik ako. May ganon? Mayaman eh. Sa atin, siyempre parang, shock. Uy, ibulong mo naman sa akin. Mayayan, Mayaman kasi. Tapos parang na-desperate siya. Oo. And, single yan? No, she got separated. Okay. At napag-separate niya, yung alam mo yung tadyak talaga. Oo. Yung bumagsak ang self-esteem and all. Parang nakadapa siya. Oo. So ngayon, anong gagawin ng mga friends usually? Set up. Okay. Set up kita dito sa lalaking to, okay to. Parang ma-enjoy mo, ganyan. Na-enjoy nga. Oo. At yun na nga, napaniwala siya, na type siya. Oo. Talagang binigay siya ng atensyon na yun. Kung ano yung hindi binigay nung isa, ibinigay. Kaya nga sasabi ko, inaaral. She said it. Aaralin ka sa kwento mo. So, alam niya na yung weak points mo. Etong kulang dun sa isa. Hindi siya mapagmahal. Hindi siya pinapansin. Oo, hindi nabibigyan ng flowers and all. Eventually, biglang nagsalita na yung negosyo niya ay bumabagsak. Mag-invest ka. Oo, parang feeling niya, the future is in my hands, diba? At saka we are going to be together forever. So, parang, oh my God. Parang ang dating pa ng lalaki, parang it's for our future eh. Nasasabihin sa kanya, kasi ayokong umaasa sa'yo. Napakaganda pakinggan, di ba? Yung ayoko kasi nang umaasa sa'yo. Yun yung words na ginamit sa kanya, but I guess it's English. Kasi medyo konyo pa nga daw yung guy eh. Sabi parang, ayoko kasi umaasa sa'yo, that's why I like my own negosyo. Di ba? Ako namamangha eh. Namamangha ka, di ba? Oo eh. Ang kailangan 3 million para makabangon. Okay, pinahiram niya. Pinahiram niya. Sabi niya, hindi, save mo. 3 million. Pagkalabas ng 3 million, ano mo ginawa? Hindi yun. Hindi sa brinik. Pero ano mong ginawa? Nagpapahuli para break-in niya. Sakit! Alam mo yun? Nagpapahuli? May ibang babae? Yes. Or hindi na niya pinapansin? Yung gagawa siya ng way for you to get out. Ikaw ang umalis. Oh my God. Ikaw ang mainis. So, gone is the 3 million? Gone is the 3 million. Kasi parang gato, hindi kita brinig. Ikaw nakipag-break eh. Ganon yung ginawa ng lalaki. Di ba tindi? Oo. Sanay na sanay yun. Sanay. Di ba? Sanay. Pinatay niya sa consumption si girl. Mag-walk out ka sa akin, ikaw ang lumaya, so hindi ako may kasalanan. Ikaw. Galing, ano? Ang swerte naman yan. Nabigyan siyang 3 million. Oo, sana tayo na lang. Ay, asan ba yung friend mo? Labas tayo. Sabi ko nga sa kanya kanina, libre niya tayo. Sana mala 500,000 akin, napatubo mo pa yan. Okay, ang oras po natin ay 2:31. Magbe-break lang muna kami. Babalik kami ni Chichi. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng David Salon. Whoever you are, whatever you do, we bring out the best in you. Just got my hair cut and I'm feeling good. Looking fresh just like I knew I would. To look my best, there's only one place I go. They keep me styling from my head to my toe. At David's Salon. At David's Salon. Yeah, yeah, yeah. David's Salon. Yeah, yeah, yeah. They bring out the best in me. At David's Salon. Ako po si Mayor Rudy Duterte. Hindi sikreto kung paano umandad ang Davao. Kailangan lang ng konting tapang. Tapang para ituwid ang mapagsamantala, mga lumulabag sa batas at nangapi sa walang laban. May katahimikan sa Davao, kailangan lang ng disiplina at determinasyon. Dumami ang trabaho, magpag-aral ang mga bata, sumaya ang bawat pamilya. Pwedeng magkaganito ang buong Pilipinas. Kailangan lang ng tapang at malasakit. This is a paid advertisement. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng 1 oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks.
Ito ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 Tri-Media Broadcasting Network. Dito, bida ang mga kababaihan. Girl Talk. You are still listening to DZRJ 810 AM at sa inyo ng Tri-Media Broadcasting Network, ang usapang babae na kahit anong topic ay pwede. Pero ito po si Pelita Peralta, kasama si Chichi Espiritu Clavier na ngayon po talaga namang tinodo na namin ang mga pinagsasabi namin. Sa mga natamaan, pasensya na, pero kung totoo naman, di ba? Natutunan you have to kayo. stop. Yes. So yung mga lalaking nakikinig at medyo ganyan ang style nyo, you better stop. Kanina pong commercial break natin, nag-usap kami ni Miss Pelita. Pinag-usapan namin yung mga pangyayaring alam nating lahat, pero hindi natin pwedeng banggitin ng pangalan. Pwede natin talakayin yan na yun eh. Na-news na. Parang ang daming yung parang, example, a celebrity, medyo nakarelasyon niya mas bata sa kanya. Oo, tapos medyo may kasikatan. Parang eventually, ako lagi ko sinasabi yan sa sarili ko, pag may age gap kayo na medyo malaki, especially pag babae ang may edad, correct, mas madali kang tatanda eh. Inaasahan mo ba magiging honest sa'yo kung ang relasyon mo is 10 to 15 years younger than you? Hindi siguro. Kasi as you said, no, pwede ng mga lalaking ito ay kahit paano may pera, kumikita na malaki compared to others. Nagkataon, mas may pera ka. Correct. Ang third niyan is, pwede pa nga popular yan eh. Pwede, marami naman tayong yung alam. tipong kaya gusto mo rin. Dahil, oh my God, nagkakagulo sa kanya. And suddenly, with all these girls, ako ang pinili. Ayan yun, diba? Ganda yan tayo eh. Ilusyonada, diba? Or even naman with, kahit na ilang bawa dun sa mga kapitbahay, yung household help, parang, panay ang utang dun sa yaya. Ang dami niya. Meron ako. Gusto mo ikwento ko sa'yo? Pareho siguro tayo. Kwento mo May na. katulong kami. Oh my gosh. Pati mga grocery ko, pinamimigay dun. Inauuto kasi. Nauuto ng security guard. Totoo yan. Tapos ang sweldo niya, pinauutang tapos uutang sa akin. Na para bang ikaw yung may obligasyon ngayon, sa boyfriend alam mo, niya. ilan ang nahuli niya? Nakarelasyon ng security guard na to sa aming village. Puro helpers din. 4. Can you imagine ang kinita ng security guard na yan? Tsaka sayang kasi pinaghihirapan nila yun eh. Kasi minsan naman kasi, mag-ilusyonade. Tingnan mo na rin naman kasi. Umayon. Kasi itong security guard na to, compared to other security guard. Angat. Okay? So, para sa iba yan, wow. Diba? Wow. So, flattered itong si household help. Diba si kasambahay? Ganda niya, pa-lipstick. Nako. Tumatakas. Tapos mga gamit namin, pati t-shirt nila Diyos. Nawawala mga bago. Yung pala, niregalo. See? Mga babae, gumising kayo pag feeling nyo may konting signs na ganyan ng mga partners ninyo, di ba? Tsaka please, no, ang lalaking merong pride, kahit papano, hindi yan magiging komportable na ikaw ang gumagastos. Totoo yan. Yon ang isang sign. Totoo Pwedeng yan. may time, nililibre mo siya, but he feels awkward. Na Naiilang. ikaw pang namimilit, na sometimes binibigla mo na lang. Na hindi ako magbabayad. Umaagaw ka na. Umaagaw ka. Ibig sabihin, nung lumabas kayong yon, prepared siya. Pero inagaw mo dahil nahiya ka na. Pero iba yung palabas pa lang kayo. Alam mo nang ikaw ang bubunot. Mag-isip ka naman, Inday. Diba? Tapos yung ganito, yung parang madali, dinadaan niya sa galit. Kunyari, gagawin niya, madali siyang magalit sa'yo. Papanish ka niya by not talking to you. Si Gayan. Si lalaki. Ganyan ang style niya. Yun na yung nahilo ka na sa kanya. Yun na nga, yung una, hindi ka na i-invite para ikaw mag-invite. Second, anything that you say, hahanap niya ng parang ikatatampo. Ikaw naman si Suyu girl. Para mabati ka, bigay ka. Bigay ka ng mga cellphone, bigay ka ng mamahaling ganito. You know? Ay, sus, ang comment ko lang dyan, di ba? Yung attention na yon ay may presyo na ngayon. Ayaw mo man aminin. Na pag binigyan mo siya ng magandang gamit, naku, tuwan-tuwa sa'yo. Di ba? Parang ganun. May ganun na. Manipulation. Wag pa uto. Di ba nakakahilo? Actually, parang ngayon ako na titigilan kasi parang minsan may kwento ka eh. Pero may kwento ka na. May gusto ko sabihin, ang friend ko, ayaw mo naman baggitin. Di ba? Wag na. Pero eto, magbasa naman tayo para makahingan tayo. Oo nga, mabigat ha. Okay. Mga kaibigan po, mahirap. From Marina Rosales of Clark,
hello, usapang babae, mga gigolo ay, yun nga po, pwedeng edukado. Kaya they can be what you want them to be. Tama ka dyan. Tama. If you're the type who wants to go to bars, they're the type who's very active in bars. Baka anong pangalan ng ating... Si Marina. Siguro na experience niya o baka may from kaibigan Clark, siya. Masaya ka dyan. Uy, punta kami sa Clark. Baka may kilala ang ganyan. Try lang natin, no? Pasakayin namin. Actually, I like to experiment. Diba? Silang sumakay. Pakilala nyo kami, tasayaan natin yung... Uy, Marina, text mo kami privately. Ang sarap namin. Dalawin namin kayo. Ang sarap niyang gawa ng thesis, no? Yung Study? Ganyan. Study. Oo. Yung tipong, sige, pakilala mo kami, let's pretend ako nyari, super yaman kami. Tingnan natin. Panggap tayo, panggap tayo. Tapos panggap game ka, di ba? Tapos kunin natin lahat, soli natin sa mga nabiktima niya. Uh-huh. Okay, ito pa. Pero tama yun, ha? They can be what you want them to be. That's very brilliant. Yeah. Very brilliant. Tama yun. Inaral ka nga di ba? Pwede silang maging Superman, Batman, whatever you want them to be. Okay, hello, usapang babae. Mga gigolo ay pwedeng ito, inulit lang pala yon. Okay, ito, good PM, huntahang babae. Huntahan talaga. Oo, that's another term kasi for usapan. Kasi ngayon, huntahan ang dating natin, todo-todo. Oo, balitaktakan lang. Ang pagkaalam ko sa gigolo, ay lalaking may itsura na magandang manamit. Tama rin siya. Playboy ang dating. At di pumipirme ng relasyon sa iisa lang. May mga marami. May hugot itong si Madam. Medyo mataas ang standard kumpara sa pangkaraniwang lalaki at pwedeng iharap sa sosyalan. Katulad ko, pwede kong luminya sa mga yan. Kaya lang di ko masikmura na manloko ng kapwa. Si Toti ng Bulacan. Toti! Kailangan ka na namin makilala, Toti. Hanga ako sa sinabi mong yan. Alam mo, 4 na buwan na tayo nagagantuhan sa text. I want to meet you. That is, ang talino mo, Toti. Pero parang pinahihiwatig ni Toti, gwapo siya. Gwapo siya talaga. From the very beginning, the first time that he texted, sinabi niya kagad. Kasi parang sabi niya, di ba, pwede niyang gawin. So, ibig sabihin, may itsura siya. May pera pa yan. Di ba sabi niya, may mga ikon. At makapananamit siya ng maayos. Pero hindi niya ginagawa. Saludo naman kami sa iyo, Toti. Pero tama lahat ang description niya. Okay, number 1, lalaking may itsura na magandang manamit. We talked about investment that. Yan. Oo. Playboy ang dating, di ba? Yes. Loverboy. Agree. Hindi pumipirme ng relasyon sa isa lang. Sang-ayon ulit tayo. At medyo mataas ang standard. Ibig sabihin niya, mamimili pa yan ng may itsura para hindi siya kadiri-dire. Di ba? Choosy. Tama rin. Tama. Makakakuha siya. Actually, binigay ni Toti perfect description yan. Ang galing mo, Toti. Siguro may mga barkada kang ganyan. Okay, isa-isayin natin yon. Okay, dito na tayo sa magandang manamit. We already part of the investment nila yan. Playboy ang dating, yung parang ang galing magsalita. Bolero. At eto, they want you to know na pinag-aagawan sila. Para may value. Tataas. Okay, galing mo, Totya. At hindi pumipirme ng relasyon sa isa lang. Ibig sabihin yan, kapag siguro, meron yung timetable. Kapag hindi pa siya nakakuha sa'yo ng pera, lilipat na. Oo. Perfect description nga dyan, player. Player. Tama yun, yung parang siguro meron silang tinatawag na timetable. Oo. Kapag parang siguro, 1 month, 2 months, sayang na oras ko sa'yo. Oo, pag 3 months, wala pa akong nakukuha sa'yo. Lipat Teka na. muna, lilipat na ako. At may mga reserve. Yes. Okay? At mataas ang standard. Ibig sabihin yan, gusto niya, yung parang hindi nga halata. Kasi ganito, pag kumuha naman sila ng babae na medyo tsaka, ang itsura, halata. Madaling ma-detect na parang, sa itsura niyang yan. Pero Miss Pelita, kung tsaka nga, nakno ka naman ng yaman. Hindi, pero mabubuko agad. Di itatago na lang niya si tsaka. Hindi, ibig sabihin, si tsaka kailangan niyang mapakita sa crowd niya tong guy Diba, yun companionship yan Pero kaya niyang i-manipulate yun kapag humarap siya. Hindi tayo pwede sakali Kasi Diba, maraming reasons. Siyempre, pag ito, ang gusto ni Tsaka ngayon, ipakita sa crowd niya itong kanyang gold mine na guy. Ngayon, ngayon yung mga crowd nito, madaling madetect. Na parang masyado siyang gwapo para sa'yo. Ang sakit naman. Exactly. Mapupuna kagad ng friends. Ang sakit naman para sa girl pero yan. At least, pero that's reality.
Pero pag meron yung standard niya, tinaas niya ng konti. Na possible, magustuhan. Example, may titulo ang isang babae. Ay, hindi. Ano yan? Lawyer yung nagustuhan niya. Lawyer yung girl. So, ang dating is parang ganun siyang tao. Yung may sinabi. Pero kasi May like, para sinabi. dun kay Gigulo. At may itsura din. Sa sinasabi mo, lawyer yung babae, o kaya ay presidente ng Sorvanes, or ganyan-ganyan. Parang nakakasarap sa feeling nila na poging-pogi ako. Saka eto, hindi mag-iisip ang mga crowd nitong girl na niloloko ka niyan. Kasi parang there's something in you na pwede niyang magustuhan. Hindi yung parang halatang-halata na parang, oh my gosh, paano kanya nagustuhan? Pero yan is kung may binatbat din ang lalaki. Hindi, usually, Gigolo meron. At sabi nga nito, mahusay manamit yan. Ano yan, Chichi, Aral. Parang gato, i-compare mo siya sa high class call girl. Okay. Call girls you will not see in bars dancing. They don't have a tag price. May mga kotse yung mga yan. Yan yun. Oo, meron. Diba? Ganon din sila. Tsaka beautiful. Beautiful. Pagaling magsalita. Yun nga yung pwedeng iharap sa crowd. So, I think the gigolos are like that also. And not all men can be. Diba? Hindi lahat ng lalaki ay pwede. nabiyayaan. Ang talent para doon. Yun yung mga alam nila na parang pwede ako. Ganon. Ay, Diyos ko. Sige pa, Chichi. Mamaya natin tuloy. Nakakaloka. Pero totoo, no? Meron Totoo. They will know na yun na nga, parang, I think that's the best, no? Parang, baga sa mga babae, sila mga high class. Pero buti na lang meron tayong opportunity na i-discuss nga ito. Para dun sa mga nakikinig na babae na medyo nabubulagan. Rampant nga at least kung hindi man namin kayo makonvince at nakinig kayo, sana medyo i-consider niya rin. Mag-isip lang. And usually yan, mafe-feel mo naman. The moment, alam mo, meron kasi yung mga tipong, kunyari, yung parang, yung ano yan parang merong iba alam mong sincere, merong iba napapaisip ka, pero hindi mo naman magawa. Alam mo yung hindi mo pinapaniwalaan, you're denying it to yourself. Kasi nga, hulog na hulog ka na dun sa karelasyon mo Saka yun nga, desperada ka. Masabi lang na meron. Yan naman may kasi. May Valentine? Ano eto ba? Naman, kaya nga maganda pag-usapan ng Valentine's. Ito anuhin natin, ang katotohanan din mga girls, okay? Kaya kayo nabibiktima is because you opened it. Pinakita nyo na you are desperate. Yan yung mga babae kasi na parang, Diyos ko, wala nang ginawa sa buhay. Kundi mag-isip na, I want my forever. Because you opened your doors. Right. Diba? Yung alam nila na parang pinapasok mo uhaw na uhaw. Diba nakita nilang uhaw na uhaw baka naman hindi mga kagandahan. Or may topax, or pwedeng walang appeal. Alam mo yung pwedeng may itsura. Chichi! Ang maldita ko, no? Oo, maldita ka kaya natatawa ako. Uy, ganyan ka rin, di mo lang nasasabi. Pero may mga babae na hindi mo maintindihan, may itsura ka naman. Okay ka naman. Bakit ka pa uto? Bakit zero balance ka? Ibig sabihin, bakit hindi ka ligawin? Kasi ako yung mas ba't ka naiiwan? Nare-relate ko yun sa artista. Kasi yung iba talaga umamin naman sa madla na ganito ang nangyari sa kanila. Yes. Oo. Very open. Na parang umaabot sa demandahan. Masarap itanong, you did not see it coming? Diba? Pero pag tinanong mo sila, diba, pag medyo na sila na interview, ang sagot nila na-feel ko na. But they're denying it to themselves. Akala ko mahal niya ako. Oo. Kasi sinasabi nila gusto kong maniwala na mahal niya ako. Pero I'd like to think na ang sakit nun. Sakit to, Chi. Wala nang pinakamasakit. Kung di niloko ka. Sa pera. Niloko ka na nga sa puso. May pera pa. Yun na nga Kasi okay lang. Naghihil. Ang pera tagal mo pa. Diba parang, nung parang nagkarelasyon kayo, ang balak lang nung lalaki kasi is like makuhanan ka ng bagay, kotse, pera, at ganyan-ganyan. Ikaw nag-invest ka ng higit doon. Kaya mabuti pa nga, nagrenta ka na lang ng lalaki na outright. Uy, sobra naman yan, natatawa ako lalo. Outright na lang. Bayaran kita per labas, diba? At least alam mo, budget mo. Walang emotion. Mabigat. Teka muna, mag-break tayo. Ang oras po natin ay 2:47. Babalik po ang Usapang Babae. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Just got my hair cut and I'm feeling good. Looking fresh just like I knew I would. To look my best, there's only one place I
Trimedia Broadcasting Networks. Nagbibigay kasiyahan sa bawat Pilipino. DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Kakampi ng mga kababaihan, Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Hello, this is Pelita Peralta Uy, ang inyong amiga sa Usapang Babae. Nakasama pa rin ang aking amiga na si Chichi Espiritu Flavier, na kanina pa kami natatawa sa pinag-uusapan namin na medyo seryoso. Nagbabalik po tayo para talakayin ang tungkol sa gigolo, playboy. You know why? We know that all those signs at yung mga nangyari, nakita na natin sa showbiz na lang ang dami. But I think we cannot detect anong tawag doon sa mga lalaking yon. Parang hindi mo alam, sinasabi na lang babaero, may ganyan. Pero lagi ang common denominator is may nakuhang pera. So it's more than babaero. More than babaero. They go for money. They go for money. That's what a gigolo is. Ito medyo street sounding. It's a business. It's a business. It's a business. Hindi ko maisip yung medyo right term for that. Tirador? Tirador. Oo, di ba? They're more of, ang pinaka-goal nila is kumita. Pero magandang pakinggan, mas sa English term player. Player. Alam mo, pwedeng hindi ka naman pinirahan eh. Ang players, pwedeng gusto lang niya lumabas kayo ngayon. Or nagandahan naman siya sa'yo. Nagandahan siya sa'yo. Tapos sinasabi naman niya sa'yo, walang commitment to, tayo lang. At pwede pa nga player gumagastos. Oo. Player na babaero, hindi player na nangangwarta. So anong tawag natin sa nangangwarta? Tirador nga. Tirador. Hugador. Anong hugador? Parang ganon, worse than tirador. User. Yun. No. Pusakal. Parang nuknukan na. Oo. Nuknukan na ng user, nuknukan na ng kapal ng muka. Yun. Oo. Yun. And they know how to use their charm. Oo. Actually, naaral siguro yan. They know how to use it. They know how to detect. They know what you need. May pag-aaral na sinusuri talaga at may proseso. Meron silang tinatawag na, okay, ito uunahin ko, ganito gagawin ko sa kanya. Pag na-in love sa, ano yan, meron na. Di ba, like, example, yung lalaki, medyo may itsura, may kapresyon, may ganyan. Meron. Tapos yung kukuhanin mo, hindi at par, hindi ka level nung laging mas mataas sa kanya. No. Hindi ka level sa itsura. Yung parang, iisipin mo, like, example, itong taga-showbiz na ito, napakagwapo. Ang kinuha niya, hindi kagandahan. Parang, alam mo na eh. Pero alam mo, pwede sa gigolo, it doesn't matter kung Talo-talo maganda na o hindi. Basta ang goal niya, pera. Ibig sabihin, kahit na ikaw pa ang pinaka-sexing tao sa mundo, ikaw pinakamaganda, sa kanya is still the end, pera pa rin. Kaya nga mas mataas ang standard nila. Usually nga yan, hindi yan pipili na halatang pineperahan nila eh. Para hindi mo mahalata. Kaya nga nagbibili yan ng gamit na magaganda. Mas maganda cellphone yan sa'yo pwede, no? Pero parang ngayon, they will present themselves as if they are made. Oo, ngayon kanina, during the break mga kaibigan, saka kami nagdi-discuss ni Miss Pelita, parang ang dami namin gustong sabihin na hindi naman pwede. Oo. Pero pwede na, sige sabihin. Ayoko. Ano na dito? Ha? Cellphone, ito yan? Number 2. Ang dali nga. Kaloka. Okay, meron tayo ngayong ambush interview with Buhay Party, Liz Lito Atienza. Hello, Felix. Hello, Felix. Ano, nasa na? Hello, Felix. Hello, Felix. Ay, ito sa tatlo, yung nagpa-press con. Atienza, pwede ka rin molde. Atienza, hindi si pa si Ronaldo. Interview ko lang kay Ronaldo. Felix, usap mo na ba si Lito Atienza? Hello? Naka-standby. O balikan na lang natin. Ready na ba sila? Ha? Ano, boss? Kausap mo na ba si Mr. Lito Atienza? Hello? Balikan na lang natin pag ready na. Okay, tiga tuloy natin. Nasaan ba ako? Ano yung hindi mo kayang sabihin, Chi? Hindi naman, yung mga personalities na pinag-uusapan natin kanina. Oo, mahirap yan eh. Kasi
may embarrassment din yun dun sa taong pinangyarihan nun eh. Na parang tali-talino ko, ang galing-galing ko, nadalihan ako nitong partner ko. Oo. Teka lang, napapasok na daw. Okay. Okay. Hello, Felix? Felix? Hello? Felix? Hello? Never mind. Felix, mamaya na lang sa showbiz galore na. Okay, sorry po, nagkakagulo kasi ang linya. Iba po talaga pag live. Oo, maraming kaguluhang hindi natin inaasahan. Okay, so anong pinag-uusapan natin? Mabalik sa usapan, ang huling sinabi ko is, kaya natitigilan tayo i-discuss ito. Talakayin. Hindi, nagugulo ko. Kaya natitigilan ako. Huwag ka muna magulo. Ibalik natin yung sa talakayan natin. Yung pinag-usapan natin, hindi kasi pwedeng i-identify eh. Okay. Oo. Pwede lang natin magbigay ng kuro-kuro at haka-haka. In other words, we cannot give a identity. Hindi lang identity, we cannot give a judgment 100%. Oo. We cannot say na, tanungin nyo kami ngayon, ito bang boyfriend ko, ito ang sign, player ba to? Siya ba ay isang gigolo? Hindi namin masasagot yan. Ikaw makakasagot. At saka, usually yung mga yan, may relasyon sila na sila lang ang nagkakaintindihan. But I think what we are trying to do here is giving you red flags. So you'll be careful. Kasi sa katotohanan naman, kung hindi pa kayo kasal, why are you investing a lot? Wag pera-pera kasi. Pag nagmahalan kayo, mahalan na lang kayo. Kunyari, ito, actually may nag-text. Sabi, anonymous siya. Okay? Mahilig daw pumunta ang mga yan, yayayain ka sa mga mamahaling, kunyari, painting exhibits. Yung may mga painting sa malalaki. Alam mo kung bakit? Bakit daw? Kasi alam niya mahilig sa painting to. Medyo dating, affluent fan dating, di ba? Mahilig sa painting. Hindi, tsaka cultured. Reregaluhan mo ngayon. Na tong painting na to, ay pwede niyang ibenta, magiging pera. Pero hindi siya humingi sa'yo ng pera straight. Regalo. At saka, since painting ang ginamit, cultured ka. Cultured, yan. Na parang, wow, may alam siya. Ayan. Buena familia. Pwedeng mahilig din mag-travel. Yayayain ka naman. Oo, yayain ka. Ngayon, girl, pag niyayakan, sarap. Pero siguraduhin mong siya ang gagastos. At least for himself. Ang loka mo naman kung ikaw pa gumastos. Naku, kung yung mga iba nga namimigay ng 3 million, bahay, lupa. Ano ba naman yung travel? Chichi naman. Magkano lang ang travel? Sige. Hindi, pero parang kasi unbelievable sa akin eh. Yun lang pinakamaliit na pwedeng maloko sa'yo na hindi ka maiinis, at least kasama ka. At nag-enjoy ka pero naman. Pero mamigay ka ng kotse, bahay, ganyan. Oo. Diba? Hindi nun, ano? At least ang travel is the most na pwede mo na lang isipin, di ba? Nag-enjoy naman ko ako. Siya. Oo. Pwede pa yun. Dahil ang travel, magkano lang naman, di ba? Compared to cash what na you hiningi. will give. Yes. Oo. So, pero kung siguro, iimbitahin ka, baka papakita niya mahilig siya mag-travel. Tapos later on, para makasama mo lang siya, kailangan i-travel mo parang siya. Parang may naaalala ako dyan Maraming ganyan. Alam mo, dahil sa'yo, naisip ko na ngayon. Di ba? Buti na lang. Buti may pumasok. Buti na lang. Felix Tamboco, sa anong siya line? Cellphone, dito. Okay na to, ready na to, ha? Hello, Felix. Hello. Felix! Parang Felix, nandyan ka ba? Ito na nga, Propose yung kanyang nilalaman ng privilege speech kagabi na planong paghain niya ng kaso laban dito kay Secretary Rogelio Singson. At siyempre, pangalawa, tatanong natin sa lahat na congressman, ito yung natuwa doon sa hindi pag-aproba nitong Bangsamoro Basic Law sa House of Representatives. So ito yung nais nating alamin sapagkat binabanggit niya kanina may mga bahaging unconstitutional doon sa punto ng nilalaman ng Basic Law. At sabi niya, bagamat merong pinasok pero hindi naman masyadong pumasok. Ito, at may kausap lang kasi sa sandali. At merong nagtatanong lang sandali pero ipapasa natin si Congressman Agsalita. Ayun.
Kung yung sinasabi po ninyo kagabi na papailan ninyo ng kaso si Secretary Singson sakalit hindi babalik yung 2 rebulto? Opo, pag hindi po inilabas yung mga monumento ni Ninoy Aquino at ni Avelio Javier na inalis nila sa Ross Boulevard nung ginagawa ito for the APEC preparation, ay mapipilitan kaming magdemanda sapagkat yun po ay property ng lungsod ng Maynila, property ng mamamayang tiga-lungsod. Doon po sa pangalawang binabanggit nyo kanina, doon sa hindi pagkakapasa dito Bangsamoro Basic Law, tila kayo lang po yung natuwa rito eh. Pero doon sa Bangsamoro Basic Law, sinasabi nyo na ang hindi pagpasa nito ay kasi ang binabanggit nyo kanina, parang kang nagsisilang ng isang anak na ikaw ang papatay sa'yo. Opo, from the very start, mali po yung trabaho ng peace panel eh. Under Teles and Coronel, they really went overboard. Binigay na lahat ng mga hinihingi ng kabilang panel, hindi man lang nakipag-negotiate, hindi man lang kumonsulta, hindi po isinali sa usapan yung mga leader natin sa mga nakaraan na merong karanasan sa kanilang relasyon, sa ating relasyon sa ating mga kapatid na Muslim, katulad ni Pangulong Ramos, Pangulong Arroyo, Pangulong Estrada, mga general na lumaban na ng giyera sa Mindanao, dapat tinanong naman sila. Wala eh. On their own, they hurried the framework agreement, the comprehensive agreement, pinapirmahan kay Pangulo Aquino, at yun ang ginamit na basis for the BBL. Kaya sinasabi kong from the very beginning, alam natin, illegal, unconstitutional, at questionable. Kaya hindi nagtagumpay. Okay po, maraming salamat po, Congressman. Thank you. Maraming salamat. Si Congressman Lito Atay sa DUFI Party List at katatapos niya yung kanyang press conference ngayon dito sa House of Representatives ngayong hapon. No? Ako naman si Felix Pamong nagulat para sa PCRJ Teleto. Hindi ang himpilan ng bawat Pilipino. Thank you, Felix. Ay, nako. Kasi kanina nagla-line 2 tayo, nagla-line 2, nasa line 1 pala. Okay, anyway, nasa na tayo dahil 3 o'clock na. Ano ba yung ending natin dito? Payo na lang siguro. 'Di ba? Warning na lang na sa mga babae, be vigilant, in Tagalog ay ingat-ingat lamang. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, tingnan ninyo kung anong intention sa inyo. Yun lang, ay anong maipapayo mo sa kanila? Masasabi ko lang, we already gave you the pointers and the red flags of pwedeng maging gigolo yan, ano? Pero, hindi namin sinasabi na kung yung boyfriend mo ngayon ay nakakasama mo, ay isang gigolo. Okay? Pwede rin naman na talagang palitan kayo. Pero, I'm sure inside you, there's a time you already feel it but you refuse to see it. Pag may nagbulong na sa inyo, galing sa puso nyo, pakinggan nyo na. Alam mo, it doesn't matter kung lahat ng tao sinasabing ganun siya. Or it doesn't matter kung sinasabi na lang na taong hindi siya ganun. Ikaw mismo, dahil ikaw ang nakasakay sa roller coaster ride niya, hindi ba? And the moment ang lalaki talaga ay nakita mong namamanipulate ka, no? At hindi ka, ito na lang, sige, tanggalin na natin yung pera. If you're not treated well, if you're treated like an option, then you better go. You're not supposed to be an option. You should be the priority. Correct. So doon na lang, kahit may pera o wala. Talaga lang, ha? Okay, sorry po sa hindi namin nabasa na test dahil tinapos kami sa oras. Meron akong mga gusto pa naman basahin. Okay, anyway, maraming salamat po at sana po yung mga medyo tinamaan dito sa usapan namin, hindi po namin pinepersonal to. Ginagawa lang po namin ang request at kami nag-uusap, hindi ba? Pareho rin ng ibang araw, pag upo po namin, saka po sinabi sa amin na ang aming topic ay tungkol nga po dito. At syempre, bago tayo mag-end, ito yung napakalaking announcement talaga. Alam nyo ba? Ano? Na happy birthday, Rodel Fernando! Happy birthday! At ang ating reyna ng Showbiz Galore. Gusto mo kumanta ko ng live? Happy birthday, Rodel! We love you so much. Uy, punta kayo dito sa A-Try Media. May kayo nandito. Antabayanan po niyo ang show ni Rodel. After ng show dito, namin. My gosh. Mainit na balitang showbiz. Maraming salamat po. And again, Rodel, I love you so much. Happy birthday! Hey, maraming salamat po. Have a great day. DZRJ 810 at 8 Media Broadcasting Networks, ang himpilan ng bawat Pilipino.
Ito ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network. Tutukan ang mas pinalawak, siksik sa balita, impormasyon, entertainment at serbisyo publiko. Narito ang mga programang bumubuo sa DZRJ 810 AM. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Simula alas 9 ng umaga, buksan ang araw sa walang puknat at nagliliyab na pagpuna sa mga anomalya at katiwalian. Sa programang Lapid File, may makakawala bang usapin sa pinakamagandang Shalala ng Bayan? Sa katutak na papremyo ang ihahatid sa inyo ng Shalala with Friends. Walang kinikilingan at kinatatakutan sa larangan ng serbisyo publiko. Hatid ni Nakarancho Miguel Hill at ang alkalde ng Hipapawid, katapat Mayor Fred Lim. Sa katapat at Karancho, pagsapit ng alas 12 ng tanghali, detalye ng mga balita mula sa loob at labas ng bansa. Hatid ni Tolitz Rapido Laurenio sa balita sa tanghali mula alas 12:30 hanggang alauna ng hapon. Drama ng buhay mo sa ganap na alauna ng hapon. Hatid ni Miss Saigon Ima Castro. Musika noon at ngayon. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Samahan sina Pelita Peralta Uy at DJ Tony sa Girl Talk, Usapang Babae. Alas 3 ng hapon, Sizzling Showbiz Chika at Blind Item sa mundo ng show business sa Showbiz Galore. Tunghayan sa ganap na alas 4 ng hapon, magkatuwang nahihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan at nag-iisang supremo ng Himpapawid, Joey Falcon. Ang bawat issue sa 8 Diretso sa ganap na alas 5 ng hapon, Jethro the Jet Jonicio at Jerome J. Morales sa Sport Kalang. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, pakinggan ang mga respetado at batikang mga doktor ng ating bansa. Dr. Edwin Bien, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Charlie Mendez sa Klinika on Air. Mga programang binuo, pinag-isipan upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Ito ang DZRJ 810 AM, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. RJ Balita Express. Magandang hapon. Narito na detalye ng balita sa oras na ito. Ito ang RJ Balita Express. Ikakalat ng pamunuan ng LTO at LTFRB ang kanilang mga inspector sa kahabaan ng EDSA, partikular na sa loading at unloading zone. Ayon kay Attorney Ariel Inton, board member ng LTFRB, ang hakbang na ito ay bilang tugon sa reklamo sa kanyang tanggapan sa sobrang tindi ng traffic sa ilang bahagi ng EDSA dahil sa pag-i-standby ng mga pampasaherong bus. Yan ang ating balita sa oras na ito para sa ating RJ Balita Express. Ako naman ang inyong nagkitagabagbalita, Tolitz Rapido Laurenio. Magandang hapon. RJ Balita Express. Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong malaman. Pakinggan sa Showbiz Galore. Kasama si Rodel Ocampo Fernando. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4.